Receipt lang yung dala ko pala. Pwede niyo siyang kunin kinabukasan. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's me, Aneng, and today samahan niyo ko as I apply for my Korean visa for the 4th time. Yes, pang-apat na natin to, and today we were trying our luck again para ma-approve ulit tayo sa ating Korean visa. Alam niyo naman, certified K-drama addict tayo, so kaya naman, I'm really hoping na ma-approve ulit tayo for the 4th time para makabalik tayo sa K-drama land. Ngayon, dito lang ako sa may Harlan and Halden Coffee. Nagkakape lang ako and hinihintay ko lang kasi yung bank statement ko and bank certificate ko. As in, ngayon lang ako nag-request ng aking bank certificate and bank statement. It's already 12:27. Pero hanggang 4 PM naman yung K-back, kaya okay lang. Pero syempre, mas maganda pa rin kung maaga kayo kasi nga, mas madali kayo matatapos. So guys, dito tayo sa Vita ng hotel. Ayan. Greetings. This is the Korea Visa Application Center. Please scan. 197. Please proceed to counter 10. So guys, kararating lang namin from Bora and kukunin ko na maya-maya yung passport sa K-back. So, update ko kay Nathan. So guys, naiwan ko yung stub ko. Receipt lang yung dala ko pala. Yung stub, nawala ko ata or what. So, ang nangyari is, pinaprint ko na lang yung screenshot ng text ng K-back. Tapos, photocopy lang na ID. So, ayun. Wala akong cash. Kaya, nag-withdraw muna ako dito sa SM Ora. Layo. Pero carry lang. 20 pesos lang naman. So, yun. So, hi everyone. Ngayon, i-discuss ko na sa inyo yung process, yung requirements, and yung procedures, mga ganyan, sa pagkuha ng Korean visa. So, ano-ano nga ba yung mga requirements? And ilalagay ko na lang dito in case na hindi nyo maintindihan yung sinasabi ko dahil bulol ako. So, ayan. Number 1 is application form. And make sure na Arial yung font and 12 yung font size. Pagka pinrint nyo yan, dapat A4 size. Second is yung passport size picture nyo. Make sure na colored yun and white yung background. Third is yung original passport nyo. And fourth is yung photocopy ng inyong passport bio page. May picture nyo. Ayun, kailangan din yun. Five is yung kung may mga visa kayo sa OECD countries, pwede na rin yung Japan visa nyo. Basta search nyo na lang mga country na member ng OECD. Personal bank certificate nyo. Make sure na may ADB yon. Tapos kung kailan kayo nag-open ng account. And yung total ng current balance nyo. Next is original bank statement. And kailangan doon at least 3 months ng bank statement nyo. Kailangan original. So, pwede na rin kayo mag-request nun sa bank. Once na nag-request kayo ng bank certificate nyo, pwede na rin kayo mag-request ng bank statement nyo. Ayan. Next is photocopy ng ITR nyo. Kung meron kayo, ITR ng business nyo or ITR nyo sa work, ganyan. Kailangan ng ITR. Kung wala kayong ITR, make sure na gumawa kayo ng cover letter kung bakit wala, yung reason kung bakit wala kayong ITR. Same sa Japan visa. Bawat requirements na wala kayo, kailangan may cover letter palagi para alam ng embassy kung bakit wala kayong ganito, wala kayong ganyan. Laging may cover letter. Para sure lang. Hindi naman siya required, pero para sure lang. Yung sa birth certificate, actually, hindi naman siya required. Yung sa akin, hindi na kinuha kasi syempre pang 4th time ko na. Tapos, ang sabi sa akin nung visa officer, nung nagpasa ako ng requirements ko, hindi naman daw nila nire-required ang
birth certificate, lalo na wala ka namang kamag-anak na kasama. Like, hindi ko naman kasama nanay ko, hindi ko naman kasama yung kapatid ko, hindi na required ang birth certificate. Nire-required lang yun, like, para ma-proof lang na nanay ko talaga to, or kapatid ko talaga to, or anak ko to, ganyan. Same sa marriage certificate. Kung hindi ka naman kasal, bakit ka magpapasa? So, ayun lang yun. Pero kung kasal ka, magpasa ka ng marriage certificate. And sa birth certificate pala, para mas sure lang, hindi siya required, pero magdala pa rin kayo. In case lang na hanapin sa inyo. In case lang. Lalo kung sponsor nyo is kapatid nyo or nanay nyo, ganyan. Kailangan nyo ng birth certificate. Basta magdala pa rin kayo para sure lang. Para hindi na rin kayo pabalik-balik. Pero ang sabi nga nila, hindi required, pero magdala pa rin kayo. Yung special requirements like for employee, business, students, ganyan. So, for employees, kailangan lang ng COE nyo, Certificate of Employment, and make sure na may email address yung HR nyo, may contact number, landline, hindi cellphone, landline. And make sure na may pirma ng HR nyo, ganun. Copy ng company ID nyo, kung meron kayong company ID or ID nyo sa work. Kung wala, again, cover letter. Sa COE, pag wala, di ko alam kung pwede na wala tapos dineclare mo na employed ka. Pero, feeling ko kailangan talaga ng COE pag dineclare mo na employed ka. I'm not sure kung pwede i-cover letter yun. And for student minors, kung may kasama kayo minors, mga anak nyo, ganyan, ang kailangan lang sa kanila is yung original school certification. Pwede kayo mag-request nun sa school nyo. Ay, sa school lang anak nyo, ganyan. Kasi ako kay Aki dati, nung 2022, nag-request din kami sa school. So, binigyan naman nila agad. Siguro mga 1 week nga lang. So, kaya dapat kumuha kayo nun ahead of time. So, sa amin kasi parang 1 week bago nakuha. Then, second is yung copy ng school ID nila pag minor. Kailangan din yun. Siyempre, anak nyo yan, bata yan. Kasama nyo yan, kailangan ng birth certificate niya. Patunay na ikaw yung nanay niya, ikaw yung parents niya, 'di ba? Kaya kailangan ng birth certificate pagka bata pa. Pag student, siguro pag college ka or ano man, basta student ka pa lang. And syempre wala ka pa namang work, hindi mo naman kailangan ng mga COE, ganyan, or bank statement, ganyan. Ang kailangan lang is yung bank statement ng parents mo tsaka bank certificate ng parents mo. And also, pag student, kailangan ng marriage certificate ng magulang. Ayan. And for mga may business naman, ang kailangan nyo lang is copy ng DTI or ng SEC, ganyan. Kailangan lang ng photocopy nun, tapos photocopy ng business permit nyo. Then, after nyo makompleto ang requirements, pwede na kayo pumunta ng KVAC. Ang KVAC is located sa Brittany Hotel, sa tabi lang ng SM Aura. Pagpasok nyo ng SM Aura, magtanong lang kayo doon sa yung Brittany Hotel and ituturo naman nila kayo doon. Tapos, paano nga ba yung procedure? Ayun nga, pwede walk-in, hindi mo na kailangan magpa-schedule, hindi mo na kailangan pumunta ng mga travel agency para magpa-process ng inyong Korean visa. Pero kung wala kayong time, pwede kayo magpasa sa mga travel agency and sila na yung magpapasa sa KVAC. And magbabayad lang kayo ng, syempre, visa assistance fee. Mostly like mga 2,000 or, ewan ko kung parehas lang ng price ng, ng Japan visa. Pero ayun. And kung may time naman kayo and kaya nyo naman mag-spare ng 1 day for pag-process ng inyong Korean visa, pwede kayo pumunta ng KVAC, walk-in, between 9 a.m. to 5 p.m. And in my case, nakita nyo, alauna na ako nakapunta doon. So, natapos ako mga 5 p.m. Kung maaga kayo, edi maaga kayo. Pero hanggang alas 5 naman ng hapon yun. So, okay lang. Then, pagpunta nyo ng Brittany Hotel, di ba, pagpasok nyo ng Brittany Hotel, may elevator kagad dito. Hindi pa doon. Papasok pa kayo dun sa pinakadulo. Then, may makikita kayo ng another elevator. Doon yung papuntang KVAC. Yun yung access lang na papuntang KVAC. And yung KVAC is nasa 9th floor. Ayun. Then, pagpunta nyo ng 9th floor, may kita nyo kagad dun yung reception ng KVAC. And pagdating doon, pipila kayo kung may pila. Pag wala, diretso na kayo dun sa may reception area. Tapos,
ibigay niyo yung mga requirements niyo. So, pagpasok niyo dun sa 9th floor, paglabas nyo ng elevator, sa left side, makikita nyo kagad yung reception area. And kung may pila, pumila kayo. Pero pag wala, diretso na doon kayo dun sa, nagbabantay dun sa reception. And ibigay nyo yung mga requirements nyo. Pag i-check nila yon ganyan, bibigay sila sa inyong another paper, which is yung KVAC consent form. And babayaran nyo yun sa taas, sa 10th floor ng 10 pesos. And also, kunyari, may mga nakalimutan kayo ipa-print or ipa-photocopy. May photocopy sila, may scan, may printing, tsaka kung may kailangan kayo edit, meron dun sa may gilid banda na 2 monitor na pwede kayong mag-edit ng inyong files or anything, ganun. Then, pag okay na yung inyong mga requirements, bibigyan kayo ng number and pupunta na kayo sa waiting area. Then, sa waiting area, nandun na yung mga upuan, maraming tao doon, marami rin naghihintay doon, and hintayin nyo lang yung number nyo na mag-flash dun sa screen. Then sa screen, makikita nyo doon na, kunyari yung number nyo, tapos nakalagay na rin doon yung counter kung saan kayo pupuntang counter sa taas. And hindi kayo pwede mag-elevator dun sa taas. Ang way papunta sa taas, and nandun sa waiting area, sa may gitna, may stairs doon, paakit dun sa taas. Then after nun, syempre, nandun na kayo sa counter nyo, then i-check, ibibigay mo na dun sa visa officer yung mga requirements mo, tapos pagkabigay nyo, ayun na, i-check ulit nila yun, double check nila yun, tapos after nun, magbabayad na kayo ng 900 pesos for the visa. Then yun, may babayaran na kayo ng 900 pesos sa cashier, which is yung cashier is nasa tabi lang naman. So, okay lang. And kung magbabayad kayo, hindi sila tumatanggap ng card, hindi sila tumatanggap ng credit card or anuman. Cash only, okay? Kaya mag-withdraw na kayo sa SM Aura kasi andun lang yung ATM machine. And, ayun, cash lang talaga binabayaran. Huwag na kayo makulit. Cash lang. Huwag nyo na ipilit yung card nyo. Cash lang talaga siya. Bali, ang babayaran nyo is 900 pesos plus yung 10 pesos na consent form. Yung form na binigay sa inyo. So, total of 910 pesos. Then, once na paid na kayo, babalik ulit kayo dun sa visa officer kung saan kayo nagpasa ng inyong requirements. And then, may bibigay sa inyong receipt, ibibigay sa inyong stub para pag nag-claim kayo ng passport nyo, yun yung ibibigay nyo. Plus, additional, bago ko makalimutan, pwede pala kayo, pagkapasa nyo dun sa visa officer, pwede nyo sabihin na kayo mismo yung kukuha or may ibang taong kukuha. Pag may ibang taong kukuha for you or kamag-anak mo na kukuha for you, kailangan ng authorization letter mo. Pero, pag ipapa-deliver mo, may additional payment na naman sila. I forgot kung magkano. Well, in my case, for pick-up yon sa akin. Hindi ko na pinadeliver kasi nga pag pinadeliver, baka mag-extend ulit ng another day or another 2 days, kanyan. Mas okay na rin makuha ko na siya agad. So, ito na. Ang waiting time ng visa, once nakapasa na kayo, is 7 to 10 days or 8 to 10 days, mga ganun. So, ayun na. Tapos na kayo magpasa and nabayaran nyo na and uuwi na kayo ngayon. Pagka once na napasa nyo na, may magte-text sa inyo na Korean Visa Application Center Manila. Tapos, ito ilalagay ko dito yung text na may confirmation lang na yung application mo has been registered. So, ayun na. Once na na-register na siya, maghihintay na kayo ng 8 to 10 days. Waiting time na tayo. Nandiyan na, dito na pumapasok yung mga anxiety, yung mga overthinking na makakapasa ba ako, denied ba ako, approved ba ako, ganyan. So, ayun. Kasi nga, after mag-text nun, pagkagabi ata or something, may nag-text ulit na panibago. Ito, ipapakita ko sa inyo dito. Pwede nyo naman check yung current status ng application nyo through Korean portal. O yung Korean portal, dun nyo i-check kung approve kayo o hindi, kung under review na ba, kung submitted na ba yung application nyo, nandun lahat yon.
Then, ituturo ko sa inyo kung paano. So guys, ito, i-search nyo lang yung Korean Visa Portal. Tapos, after nyo, makikita nyo na yung Korean Visa Portal, then, i-click nyo lang yan. Pagka-click nyo yan, lalabas na to, then, pwede nyo siyang i-translate, pero mas okay na i-click nyo na lang yung English dito sa may pinakataas. Kasi may nakalagay dyan kung Korean or English, ganyan. So, i-click nyo yung English, tapos lalabas na dyan yung, ayan, check application status, tapos, check application and print, ganon. So, dyan, makikita nyo na dyan yung diplomatic office. Pwede nyo na rin dyan i-search yung inyong, tawag na ito, ang inyong previous visa. Kung may previous visa kayo, dyan yung makikita yon. Ilalagay nyo lang yung passport number, tapos yung name nyo in English. Yung name nyo kailangan dyan is surname muna, then space, and yung name nyo. Like katulad sa akin, Santillan, space, Anrin. Then yung date of birth nyo. Tapos after nun, isa-search nyo lang. Tapos lalabas na dyan yung old visa nyo. Hindi yung bago, old yun. And then, kung wala pa naman kayong previous visa, pwede kayo mag-check dito sa Visa Application Center. I-click nyo lang yan. Wait. Yan. Tapos, pagka-click nyo dyan sa Visa Application Center, ilalagay nyo yung application number nyo. Yung application number is nakalagay yun dun sa receipt nyo, and makikita nyo na rin yun sa mga text na sinisend sa inyo. Andun yung application number nyo. Ilalagay nyo lang dyan. And then yung passport number nyo, and yung name in English ulit, like Santillan, space, Anrin. Tapos, date of birth, and then search. Then, pagka-search nyo, lalabas dyan is, ayan. Ito, ilalagay ko lang din dito. Ito na yung lalabas, yung search lalabas sa search result nyo is yung application nyo, tapos yung under review. Tapos, ganun na rin lalabas sa diplomatic office nyo pag once na under review. Pero pag hindi pa under review yan, pag application submitted pa lang, sa Visa Application Center pa lang siya lalabas. Hindi na siya lalabas sa diplomatic office. Pero mas okay na sa Visa Application Center kayo mag-check lagi. Lalo na pag first time nyo. Pag nakalagay na under review lang, tapos walang date, hindi pa natin alam kung kailan talaga lalabas yun. Tapos, pero kung may under review, tapos may date na, like March 6, 2025, ayun, mga 30 minutes or 1 hour, lalabas na yung result mo doon. Di ba kasi sasabihin naman ng visa officer kung kailan yung tentative na release date. So, sa akin, March 6. So, nag-check ako ng March 5, wala pa. Then, pagdating ng March 6, pagdating ng 6, ayun, lumabas na yung result ko. I-check nyo ulit sa Visa Application Center, ganyan. Tapos, ito yung lalabas na result, ganyan. Makikita nyo na agad kung single entry or multiple entry kayo. So, sa akin, single entry lang ulit, pero okay lang. At least approve tayo. Tapos, di ba yung certificate dito? Yung certificate na yan, pwede nyo na i-click yan. Tapos, para kasi, di ba kasi ang visa ng Korea, since 2022 yata yun. Tama. Kasi yung 2022, papel na yung visa nila. Pero nung unang-unang kuha ka ng visa, no, parang Japan visa pa yung sticker, nakadikit sa passport nyo. So, ayun. Since 2022, papel na yung visa nila. Kaya dito, ayan, sa certificate na yan, pwede nyo i-print din siyan kung mawawala nyo yung copy ng visa nyo. Pero kasi may bibigay na rin naman ganyan sa inyo once na makukuha nyo na yung passport nyo. Then, after nun, pagka-click mo yung certificate, ito na yung lalabas. Ayan. Siyempre, tatapan ko yung mukha ko. Tsaka yung ibang details ko. So, ayan. Ang nakalagay dyan is C39, tapos period of stays mo is 59 days. So, allow tayo ng 59 days na magstay sa Korea. Once na na-approve ka naman, hindi mo kailangan na pumunta agad. Bale, basta within din sa 59 days, pwede ka pumunta ng Korea. Then, number of entries, halagay single entry lang. So, pag nalaman mo na ba yung result, pwede mo na ba kunin kagad yung inyong passport? Well, hindi pa rin. Hihintayin nyo pa rin yung text ng KVAC.
bago nyo kunin yung inyong passport. Once na nag-text yung KVAC sa inyo na pwede nyo nang kunin yung passport nyo, pwede nyo siyang kunin kinabukasan. So, sa case ko ulit, hindi ko nakuha siya kinabukasan dahil nga flight namin going to Boracay. And yung pag-uwi namin ng March 10, dun ko lang siya kinuha. Then, paano ba siya kunin? For pick up, diba? So, pupunta ulit kayo ng Brittany Hotel, punta ulit sa 9th floor, sa reception, kukuha kayo ng number doon. Ipapakita nyo yung text ng KBAC and yung stub nyo. Yung claim stub na binigay sa inyo ng visa officer para dun sa releasing ng inyong passport. Huwag nyo iwawala yon, importante yon. And dahil na naman sa case ko, nawala ko na naman yung aking claim stub. So, nandun na ako, ang nangyari, walang claim stub. Kala ko hindi ko na makiklaim ang aking passport. Pero kasi, mabait naman yung mga, yung mga bantay dun sa reception. Sabihin mo lang talaga na malayo ka pa, ganyan, or something. Pero kasi kailangan talaga yung stub, kaya huwag nyo tagawawalain yun. Importante yun. So, anong nangyari sa akin, pinaprint ko na lang, in-screenshot ko yung text sa akin ng KVAC, tapos pinaprint ko. Tapos pagka-print nun, pumunta ako dun sa taas para magbayad ulit. Sa may cashier ulit. Then, after nun, ayun, kukuha kayo ng number dun sa reception ulit. Pagkabigay sa inyo, as in, saglit lang, akit na ulit kayo agad sa 10th floor, then, kuha na nyo na passport nyo. Ayun, ibibigay nyo lang yung stub, or kaya yung pinaprint ko na screenshot, ayun. Then, ibibigay na nila sa inyo yung passport. And then, tapos na. We're done. So, ayun na, nakuha ko na yung passport, and dito na tayo sa Korea. So, magkano ba ang budget dito sa Korea? Kung 5 days yung nilagay nyo dun sa inyong application form, make sure lang na meron kayong 10,000 pesos per day kung ilang days kayo mag-i-stay dito sa Korea. Kasi alam ko yun na enough for the budget na kasama na yung ikot-ikot nyo dito. Pero sobra-sobra yun ha. Kasi nga ako dito pagkain ko and everything 2,000 lang. Nakaka 2,000 pesos lang ako per day. As in, ang mura lang. Pero syempre, labas na dun yung mga hotel mo and everything, ganyan. So, basta yun. Basta yun lang yung parang estimated budget, 10,000 per day. Pinaka-safe na yun. Kung kukuha kayo ng visa. So, another question, kailangan ba malaki yung ADB mo? Kailangan ba malaki yung passport mo? Malaki yung laman ng bank mo? Well, hindi rin kasi yung first apply ko, 20,000 lang yung laman ng account ko pero na-approve ako. Yung second naman is 50,000. Then, third time ko rin, nasa 50,000 lang din. Tapos ngayon, yung same lang din ng bank statement ko kung magkano yung pera ko nung nag-Japan, yung kumuha rin ako ng Japan visa. Siguro ang pinaka-importante lang naman dito, pag kumuha kayo ng visa is consistent yung pasok and labas ng pera nyo sa bank nyo and ang pinaka-red flag dyan is yung walang galaw yung bank nyo, then maglalagay kayo ng malaking amount, tapos saka kayo kukuha ng visa. Parang red flag yun sa kanila na parang walang pumapasok na pera dito, tapos bilang may lalagay kayo. Ganun. So, kung hindi pa rin kayo sure about sa ADB or sa bank account, ganyan, ilalagay ko rin yung link na nilagay ko dun sa Japan visa. Kasi, as in, same lang naman sila. So, panoorin nyo na lang din yun. Kailangan pa ba ng itinerary? Hindi na kailangan ng itinerary dito. Hindi mo kailangan mag-book ng flight. Hindi mo kailangan mag-book ng hotel. Ang kailangan mo lang dun sa application form is yung address mo lang. Na, kunyari, mag-search ulit kayo sa mga booking.com or agoda.com, ganyan. Mag-search lang ulit kayo ng hotel na, kunyari, pag-i-stayan nyo dito sa Korea. Tapos, yun lang ilagay nyo. Yun lang. Hindi yun siya kailangan i-book, di ba? Tapos, yung date of entry nyo, tapos kung ilang days kayo dito, mag-ano lang kayo, ilang din. Ilagay nyo lang kung anong date, kung anong target date nyo. Di ba kailangan mag-book ng flight? Okay? Both Japan and Korea, hindi sila required na mag-book ka ng flight and mag-book ka ng accommodation, mag-book ka ng tours nang wala ka pang visa. Kailangan visa ka muna para ma-sure ka and
wala kang i-risk. Siyempre, pag na-deny kayo or hindi ma-approve, ganyan, siyempre malaking pera rin yung mawawala sa inyo kung nakabook na kayo in advance. So, that's it for this vlog. Ayan, natapos ko na siya. Isipin nyo, nakapunta pa ng Korea bago ko matapos tong vlog na to. Kasi, yung first na nagpasa ako, di ba? Magva-vlog dapat ako, pero nahihiya ako. Pag nasa Manila, nahihiya ako mag-vlog kasi nga, naiintindihan ako ng mga tao sa paligid, di ba? Na parang, finingera to. Finingerang alam na alam yung mga pagsasabi. Parang andaldal ko. Tapos, nahihiya talaga ako sa ano. Yung titingnan-tingnan ka, no? Yung nagbablog si ate. Ayun nga, hindi ko siya matapos-tapos. Kaya nakarating pa ako dito ng Korea bago ko siya natapos. Kasi nga, sabi ko, sige, nung una, hindi ko na vlog. Parang nag-intro lang ako, diba? Then, pangalawa naman, sabi ko, sige, pagka-release ng passport ko, i-vlog ko na talaga. So, nakarating kami galing Bora. Pagdating namin ng BGC, di ba ba? Hindi rin ako nag-vlog kasi nga, nahiya rin ako. So, ayun, dito ko lang siya natapos and pasensya na kayo, medyo late kung kailan sa Korea na ako, di ba? So, dahil nandito tayo sa Korea, another travel, and another vlog. Abangan niyo yung mga next upload ko dahil nasa Korea na naman tayo. And first stop ko tong Jeju Island, second natin is Busan, and third is Seoul. And may another series ulit tayo dahil si Baba bumalik ng Sapporo for snowboarding ulit and hindi natin alam kung ano pa mga gagawin niya doon. So, gagawin din naming series on or upload na lang namin siguro ng isang vlog. Depende sa kanya kung magvo-vlog talaga siya. Pero pinipilit ko siya mag-vlog kaya sana magawa niya. Pero kasi ang focus ng vlog niya is mag-snowboarding talaga. And gusto naman natin sa mama doon. Hindi tayo, wala tayong visa. Wala tayong visa sa Japan dahil naka-single entry lang tayo last time. So, ayun, abangan niyo yung aming mga next vlog, yung mga solo series namin. And sana kung nakatulong ako sa inyo dito, please, tulungan niyo rin kami para makagawa pa tayo ng maraming vlog and marami tayong travel, marami pa akong ma-share sa inyo. So, thank you for watching. Make sure to like and subscribe. Bye! So guys, we are right here in Jeju Island. Yan. Ito kasi tatlong flavor na. Iyan, tikman mo. Saka yung shape niya. Ganyan. Yung isa, yung... Kaya nyo to, own nyo to? Hindi. Worker lang ako.